moro-moro sa Senado. Yan po ang tawag ko dito sa gagawing Senate hearing dito sa Senado. Kung natatandaan po ninyo, since 2018, 16, 17, 18 hanggang 2019, iniisa-isa ko ang mga opisina ng mga senador para labanan itong mga loan sharks na to. Yan po. Iniisa-isa ko po yan. Nagsasubmit ako ng mga statement ko tungkol dun sa mga nangyari sa akin. Hanggang sa nagtayo po tayo ng group, nang dumami na po ang OLA, ay nakasama po sila sa group natin. Hanggang sa ayun, nagpumutok na nga yung mga tungkol sa online lending na aking tinutulungan. At sa sobrang dami po ng mga propaganda page, nagkalat po sila sa social media itong mga propaganda ng mga online lending. Kaya mas minabuti ko na sabihin sa mga ibang mga member na mga active naman na kung kaya rin lang nila, maggawa sila ng mga pages tsaka mga group para mas maraming kalat, mas maraming nagpapayo, mas maraming page para matapatan natin kako yung mga pinapakalat na mga online lending na mga propaganda nila, mga page nila. Kasi talagang nagkalat kahit saan makikita mo sa social media, lalo sa Facebook. So ito na po nangyari. Yung matagal na po nating inihiling after po ng pandemic, wag muna yung pandemic, isa po sa mga nilapitan ko at sa tulong na rin na ibang mga media gaya nila Sir Ben Paipon, alam niyo po yan, at nagkaroon ng pagkakataon noon na makausap natin si Senator Gatchalian, and then naggawa po siya ng isang resolution, yung Unfair Debt Collection Practices Act. Yung mga 2019 po ito. Yung Unfair Debt Collection Practices Act na resolution niya. Ang alam ko SB 1366 yata yun. Unfair Debt Collection Practices Act. Actually may nauna pa dito noong araw yung panahon ni Miriam Defensor. So pero hindi pa po tayo na nabibiktima nun. Tapos ito nga yung kay Gatchalian, yung 2019. So yung Senate resolution po na yan, yung bill na yan na inaabangan ko, nung lumabas po yan, nagkaroon po ng memorandum galing Malacanang. Yun po yung Unfair Debt Collection Practices Act na ipinasa pa nga ng ARTA. Yung ARTA, yung kay Jeremiah Beliga ba yun? Kasi po isa sa nilapitan ko po yan, mga Belica. Isa po yan sa mga nilapitan namin at tinulungan din po ako dyan ni Ma'am Jocelyn Duterte. Ganon din po sa Senado. Medyo talagang malupit lang talaga itong mga online lending na to. So nagkaroon po ito ng resolution, yung Senate Bill 1366. Pero nakakapagtaka talagang iniilagan nila yung kaso ko. So okay, nung nalaman ko kasi dahil sa nangyari sa akin, eto po nung lumapit po ako nung araw sa Bangko Sentral, sa DTI, Bangko Sentral, doon ko po na-discover na ito palang mga lending company na to ay hindi hawak ng o hindi regulated na kagaya ng mga bangko na nire-regulate po dapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So doon ko po na-discover na ganito pala to, parang
para bang talagang sinadya na pakawalan, na walang regulasyon. Wala pong regulasyon, 2019 wala pa pong regulasyon ang Securities and Exchange Commission. Pero kalat na po, ilang years na, ilang dekada nang merong mga financing, may lending, sari-sari pong mga kooperatiba, na ito po pala, wala po pala silang ini-implement na regulasyon para dito. Ganun po yan, nung na-discover ko. Kaya nangyari, talagang wala ka talagang kalaban-laban dito sa mga financing na to, mga lending na to. Dahil ang ikatwiran nga ng SEC sa akin noon, wala silang jurisdiction. Pero sila ang nagbigay ng permit to operate, ng license. 'Di ba? Talagang talagang daig pa talagang parang sinadya talaga. Talagang dinisenyo para talagang mang-abuso ng tao, at ang SEC ay inilagay diyan para protektahan ang kapakanan ng tao. Pero totoo nga, protector sila. Ang SEC ang number 1 protector tungkol dito sa mga ganitong mga utangan, lending, financing. Sila po ang protector. Totoo po yan. Sila po ang protector. Sila po ang dapat nagpoprotekta sa kapakanan ng mga mamamayan para hindi maargabyado. So sila po ang unang-unang protector, ang Securities and Exchange Commission. Dahil sila po ang nagbigay ng lisensya. Pagdating naman po sa mga operatives, gaya po ng sinabi ko, may mandato po din dyan ang PNP at ang NBI, lalo ang cybercrime. Dahil ang PNP po, ika nga sa kanilang slogan, to protect. Diba? To protect, to serve and to protect. Ngayon po, eto na po, magkakaroon po ng hearing sa Senado. Dahil may isa po pong gumawa ng resolution, isang senador din na lately, itong April ba yun? June. Basta atong yung huling gumawa ng resolution naman tungkol din sa mga online lending ay yung isang senador na si Joel Villanueva. So dalawa po yan yung kay Gatchalian tsaka kay Joel Villanueva. Ngayon po ganito, ang ipinagtataka ko lang po, nung time na nakipag-meeting po ako sa office ni Senator Gatchalian, doon sa kanilang mga legal team, so isinama ko po yung isang nakilala kong leader sa Facebook na nagtayo din ng grupo, bago lang tayo ng grupo. Sinama ko po siya sa Senado na bandang huli, hindi ko po alam na ganito pala tong taon to, na super yung grabber po ba, yung credit grabber, talagang mapapel. So meron po siyang dinikitan na isang PR man daw ng isang senador. So itong PR man na to, ang pinagtataka namin, sa dinami-dami ng mga leader na malalaking grupo ng OLA community namin, lahat po ay wala pong ini-invite, kahit katakot-takot na po ang nagsubmit ng mga pangalan ng mga grupo dito sa Senado. Tanging itong peking grupo na to, na hindi naman hindi nga OLA victim to nakisawsaw lang, yun ang pilit isinasaksak sa Senado netong PR man na to ng isang senador na ilagay dyan sa Senate hearing para maging resource person. Take note, itong peke na OLA victims, CEO daw siya at founder daw. Peke po ito. Peke po yan. Ang pinagtataka ko, yun ang pilit nilang isinasaksak dito sa Senado. At yung mga legit na mga talagang mga founder at mga leaders, talagang ini-echepera talaga kahit ando doon ang mga pangalan sa Senado.
katakot-takot na po ang pinadala doon ng mga pangalan at ang mga contact person. Doon po nakakapagtaka. May balita, di umano, sabi-sabi, na nagpaplano pa itong peking founder na to, na alaga ng PR man, para tumakbo sa 2025. Nagbabalak tumakbo bilang party list. Take note ha, ang taas ng pangarap nitong mga to. Gamitin niya yung naumpisahan ko na mga grupo at gagamitin nila para sa kanila na namang pansariling agenda. Ang nakakalungkot dito, paano nilang gagawin sa Senado ang moro-moro na Senate hearing na yan kung ang ilalagay nila dyan sa Senado para maging resource person yung mga pinili nila na alaga nila ng mga peking founder at leader ng OLA Victims Community. So ano mangyayari doon? Paano sila makakabuo ng totoong mga batas in aid of legislation daw? Take note. May mga marami na rin po akong kinausap ng mga taga-Senate na nagtuturuan po, kino-question ko sila. Meron po tayong nangako sa atin na isang kasama namin na kilalang tao din, at ang pinagtataka ko, pati yung reservation niya, yung slot niya, dapat siya rin ay pipili ng 5 na leaders bukod sa kanya, dahil may affected po dito ng mga OFW, na mga biktima din ng online lending. Lahat po kami ay iniiwasan ng mga staff ng mga senador na makarating sa Senate hearing. So nakakapagtaka. Pero etong binibuild up ni PR man ng isang senador, nagmamalaki lagi at pinangangalandakan nila yung kanilang mga invitation sa Senate hearing. Yung mga peke ay nagmamalaki kasi meron silang backer na PR man ng isang senador na nagbi-build up sa career nila. So hindi natin alam kung ano talaga ang intention nito sa 2025. Pero wala pa po talagang totoong napipisil kami na para tumakbong party list ang OLA Victims Community sa 2025. Pero sila may mga plano na. Hindi naman po sila talagang mga OLA victims, ni hindi namin sila tanggap sa aming OLA Victims Community. Itinatakwil po namin itong mga grupo na to na gumagawa ng sarili nilang mundo, o gumagawa ng sarili nila pumapapel. So paano kaya ang mangyayari kung sila ang haharap sa Senado? Let's say kahit hindi na ako kung ayaw nila, kahit ako ayaw nyo magbulgar at ayaw nyo magkaroon ng mga batas, itong ibang mga iniilagan nila na mga lending company, kumbaga iniilagan nila na mapatawan ng mga batas itong mga ilang mga modus o maling gawain ng mga lending company na to. So kahit na man lang yung mga totoong leader ng OLA Victims Community dapat ay nandyan sa Senado. Dahil hindi kami titigil ng pag-iingay, kakalat at kakalat ang mga mangyayari dyan sa Senado kapag hindi na-imbita ang mga totoong leaders ng OLA Victims Community. Yan po
mostly mga member po ng National Alliance Against Lending, Injustice, and Cybercrime. Yan po yung naalik na ginaya na naman nitong peking grupo na dating ang pangalan ay Anti-Loan Shark, na gumaya na naman at ginamit na naman sa kanyang grupo yung words na alliance. Paano pong nagkaroon ng alliance? Mag-isa lang po siyang grupo. Unlike po ng totoong alliance, yung original, yung legit na alliance na itinatag namin, it composed of different kind of OLA victims group leaders o OLA victims group na nakapaloob sa OLA victims community, mga legal po na nasa OLA victims community. Paano po niyang nasabing isa siyang alliance? Mag-isa lang po siya. Di po ba? Dahil itinatakwil siya ng buong OLA victims community. Actually, ang mga member ng mga naalik o National Alliance Against Lending, Injustice, and Cybercrime ay mga dating kasama nitong peking grupo na to, na nakahalata dito sa kanilang lider-lideran, nagpapanggap na CEO. Ang galing nito, scam na scam ang mga datingan nito eh. May CEO, siya yung founder, siya yung president, siya na laging nagpapakilala sa mga media matapos kong isama sa Senado noon. Dahil ako mismo ay napeki nito. Akala ko ang advocacy nito labanan ang pang-aabuso ng mga online lending, at akala ko ito ay advocacy niya. Hindi pala, at hindi pa pala siya nabibiktima ng online lending, kundi nakisawsaw lang para makalikom ng membro, at sila po ay makalikom ng mga sari-saring fees, dues, at iba-iba pa na kanila namang ginagastos para sa pansariling luho. Yan po ay pinatutunayan ng mga dati niyang mga officer doon sa kanyang grupo, na lahat po halos ilang batch ng officer, isang first batch, second batch, third batch, o ilang batch pa, ay nag-alisan dahil sa mga anomalya. Ngayon po, ang iba po dyan, nagtayo na lang ng sarili nilang OLA Victims Group at ng member ng National Alliance Against Lending, Injustice, and Cybercrime. Dito sa National Alliance, nagkakaisa po ang mga leaders ng mga online community groups. Kaya nakakapagtaka talaga. May something fishy. May nangyayaring katarantaduhan dito sa mga ilang mga staff ng mga senador. Hinaharang nila yung totoo, yung mga totoong leaders ng mga OLA Victims Group ay pinipigilan o talaga naman pinipigilan na makarating sa Senate hearing, at ang kanila lang inilalagay ay yung mga pili nilang peking grupo na sila mismo ang pumoproteksyon. So take note, dyan sa PR man ng isang senador na yan, sana makarating to sa mga senador. Ito pong PR man nyo na ito ang sumisira mismo sa inyo, sa inyong kredibilidad, sa inyong karir. Sinisira po kayo ng PR man na to. Kaya sana dito sa senador na to, sana, paano ba ako sasabihin to? Sana ay matunugan nyo kung sino itong mga staff nyo na to, na gumagawa ng hocus-pocus, gumagawa ng mga katarantaduhan dito sa gagawing Senate hearing na to. Sa akin po, okay lang na hindi nyo ako ma-invite. Pero ang nakakalungkot dito, yung mga totoong leaders na nakikita ko talagang totoong leaders, yung pa ang i-invite nyo.
hindi naman niya OLA victims. Gumagawa lang sila ng pera sa mga biktima. Pinagkakaperahan nila. Daig pa nito mga scammer. Pagkatapos yung mga totoong OLA victims leader, yun ini-echepwera ninyo. Sana kayong mga senador, alamin nyo maigi sa mga staff nyo bakit ganun ang nangyayari. Nasa opisina ng senador yung PR man na yan na nangaharang na makarating sa Senado itong mga totoong OLA victims community leader. Yan po. Malinaw po, may humaharang na staff ng isang senador. At ang ipinapasok lang itong hawak niya na peking OLA victims leader. Na ipinangangalandakan nitong mga hawak niya na sila ay invited at pinangangalandakan yung mga invitation nila na parang nila ipinagmamalaki na sila malakas dito sa PR man na to, 'di ba? Kahit sila ay mga peke. So anong saysay ng hearing na yan? Nagsasayang lang kayo ng pera ng bayan diyan sa hearing na yan. Nagsasayang lang kayo ng oras kung hindi nyo talaga ipararating sa Senado yung totoong mga OLA victims leader. Yung mga totoong may experience sa online lending, totoong mga nag-advocacy, tumutulong, kumakausap ng mga depressed na mga biktima, yung mga totoong nagsagawa ng pag-aaral ng mga may mga hawak na status, may mga hawak na records kung ano ang mga nangyayari sa mga OLA victims community na kung tawagin namin. So malaking kahihiyan to para sa senador na ito na ang kanyang staff na PR man niya ay gumagawa ng katarantaduhan. So maraming salamat po. Abangan na lang po natin ang mangyayari. Bihira na nga po ako mag-live dahil medyo naghahanap buhay tayo sa ngayon para sa pamilya. Pero hindi ko talaga matiis na hindi magkomento, hindi magsalita. Dahil nakakairita na tong mga peking mga grupo na to na parang mga dagandingding. Tsaka itong PR man na to. Ang masasabi ko lang sa mga senador, alamin nyo, bantayan nyo yung mga katarantaduang ginagawa ng mga staff ninyo na hinaharang yung mga totoong mga dapat na resource person. Magandang hapon po at maraming salamat sa mga nakikinig. Salamat po.